Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Tubayhaba. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangalan ng pinsana na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan sa Bayhawa sa buhay na itinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Bayhawa. Ngayon po ay August 11, 2025 at ganap ng alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat na nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 ng hapon. Muli sa mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Bayhawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng Diyos ng Diyos. Bayhawa Twitch. Ang ating mapaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Unang bahagi, 14:17 ng Roma. Sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at ang kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Minsan pa natin purihin, pasalamatan si Bayhawa sa buhay na ibinigay niya sa atin at pagkakataon para doon sa lahat po ng ating mga kapatid na makasunod sa kalooban ni Bayhawa. At pagkakataon dito doon sa mga nasa labas ng kapulungan na makilala si Bayhawa at sumunod sa kanyang kalooban. Muli po, ating pasalamatan si Bayhawa sa buhay na ibinigay pa niya sa bawat sa atin. Lumalakad ang panahon, ang oras, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, linggo, buwan. Ang tanong lang natin sa mga kapatid natin sa kapulungan ay nasunod ba natin yung kalooban ni Bayhawa? So kung nasunod, ay mapalad po tayo. Siyempre, ipinadadama ni Bayhawa yan dito pa lamang sa ating buhay. At doon sa hindi nakasusunod, ibig sabihin lamang yan na hindi nadadama ng mga kapatid kung ano yung sinasabi ng bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu. At nakita po natin yung topic dyan, no? Sabi niya, sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at ang kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Kung ito ay nararanasan natin, mapalad tayo. Sabalit kung hindi, ibig sabihin may problema. No? Ayun, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon, Melchor Pasis, Joel Suela, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Carlo Rol, Sister Rosly Bandoho, Sister Lauren Paulan, Brad San Rotoni, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Vivian Bandoho Mana, Sister Ding Makar, Brad Noli Tongkua, Brad Mondo Umali, Sister Lori Calderon, Sister Joel D, Brad Wilfred Bedes,
at Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Magandang hapon po. Lisa Indinibli Corsiga, Leonardo Corsiga, alas 4:30 na ho ang ating oras. Tungo na ho tayo doon sa ating paksa. So, ito ay tungkol naman doon sa pagkain. Noong nakaraan naman ay tungkol doon sa pananampalataya. Siyempre, marami ho doon sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Marami doon ang doon sa kanilang napakinggan, hindi kara-karaka matatanggap dahil meron nyo nga naman mula doon sa pagkabata hanggang sa tumanda halos kadikit na yata nagbito pa yung manggagamot ng tao ko Iyo ba? Kaya nga sinasabi nga natin, aminin man natin hindi, pwedeng maging katipisuran sa iba yan. Ganon din itong ating paksa na ito. So, patuloy natin ipinagpapauna. Ang natipisod lang naman kasi ay yung nasa laman. Kung ikaw ay meron ng pinapatnubayan ka na ng banal na espiritu, yan ay magsisilbing kalakasan. At yan din ang makapagpapalaya sa atin. So, pagdating mo sa pagkain, marami pa rin ng may katanungan, Brad, pwede na ba kaming ganito, kumain ng ganito? Yan. So, unahin muna natin sa panahon nung unang-una, tungkol dyan sa pagkain para isa-isahin mo natin. Kasi kaya ho natin ito ipapaksa siyempre para mas maintindihan natin ng mas malalimang pag-aaral. Kumbaga namulat ho tayo na laging kasama natin ay tao. Itong mga tao na ito na nasa paligid natin, sila ho yung kasama natin, araw-araw, nauso yung Facebook, nauso yung YouTube, nauso yung TikTok, nauso yung Instagram. So, masyadong malawak na ang pinagkukunan ng mga, sabi nga ho ay karunungang pangsalibutan, Doon sa Jeremias 17:5 na lagi nating nababanggit,
Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso umihiwalay sa Panginoon. So once na ang tao ay tumiwala na sa tao, ginagawa niyang lakas yung sinasabi ng tao. Kaya mangyayari ho dyan, yung puso niya umihiwalay na kay Abay Hawa. At may banggit din ho doon sa Isayas, sabi niya, layuan ninyo ang tao, 2:22 ito ng Isayas, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat sa ano pahahalagahan niya. So sa madalit sabi, dito sa aking dalawang nabanggit na talata, lahat po ito ay hindi sinunod ng tao. Manapa, nung sabihin niyang layuan niyo ang tao, lalo namang nagsumiksik ang tao at lahat na ng sinasabi ng tao ay pinaniwalaan. Sabi ni pastor, sabi ni ministro, sabi ni father, ng imam, na ni Brad, ay yun ang pinaniwalaan ng tao. So pagka sinabi na ni pastor, ni ministro, nagmimistulang salita na ng Diyos o ni Abay Hawa. So nangyari, imbis na lumapit kay Abay Hawa, lumayo ang tao. Tama ho ba? Lumalayo ang tao lumayo . So tingnan natin sa panahon noong Genesis, unahin natin doon sa 1, na ang sinabi doon sa mag-asawa, kay Ad at kay Eva, sabi niya doon sa 1:28 hanggang 29, at sila'y binasbasan ng Diyos at kanyang sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa, inyong supilin, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa impapawid, sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito binibigay ko sa inyo, sabi doon sa mag-asawa, ang bawat pananim na nagkakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini sa inyo ay magiging pagkain. So ano ba ang pagkain? To sustain life. Yun lang ho ang layunin ng pagkain isustain yung buhay. Kung hindi ka kakain, edi mamamatay ka, pwede mo ikamatayan pagka hindi ka kumakain. Parang fuel lang po yan, And then doon sa panahon ni Noe, ganun din, nagbilin din siya, 9:1, binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanilang sinabi, kayo mo pala anakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa at ang takot sa inyo, sindak sa inyo, iba ko sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon, sa impapawid, lahat na umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay, maging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo, huwag ninyong kakainin. So, talagang nakaletra por letra, kay Ad kay Eva, kay Noe, at sa panahon naman ng Israelita, may sinabi rin siya Leviticus 11. Sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, at sa kanila sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, ito ang bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Kanina ibinili sa Israel. 3, alinmang may hati ang paa na baak at mumuya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayun may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya at doon sa mga hati ang paa, ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. Kanino? Sa Israel. At ang puneo sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang liebre sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at bak, datapot hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.
Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, ng mga bangkay ng mga yan. Huwag ninyong hipuin mga karumaldumang nasa inyo. Ang mga ito inyong makakain sa mga nasa tubig, alimang mga palikpik, kaliski, sa tubig at sa mga dagat, sa mga ito at makakain. So, inisa-isa na ho. Panahon ni Adat ni Eva, kay Noe, sa Israel. At dumating tayo sa panahon ng ang Kristo ay nakitulad sa tao. Kasi nasabi nga niya, hindi ako naparito para sirain yung kautusan, hindi ganapin, tugdin. Sa madalit sabi, naging issue ba ang pagkain ng panahon na siya ay nangangaral? Naging issue rin ho yan doon sa ito yung nakalagay doon sa Marcos 7. Lumapit kay Yahweh siya yung mga pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na mga pariseo, ay hindi kumakain hanggang hindi muna sila nakapagbubugas ng kamay ayon sa kaugalian minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin silang makain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng pagbubugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang panso, at mga higaan. Kaya tinanong si Yahweh ng mga pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ng mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang nabuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Yahweh, mga mapagkunwari, tama nga sinasabi ni Isaias tungkol sa inyo na kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niyo mga tradisyon ng tao. Doon sa 14, sabi niya, muling pinalapit ni Yahweh ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. So sinundan niya, makinig ang may pandinig. Iniwan ni Yahweh ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong kanya malalayan tungkol sa kalinaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin nakakaunawa o makaunawa? Tanong ni Yahweh, hindi ba niyo alam na hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Yahweh na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito ay naging marumi ang tao. Letra por letra na atin pong binasa, subalit sa kakapusan nga ng pangunawa, kaya nga sinabi niya, yun daw may pandinig ay makinig. So pagkapagkain na ang pinag-uusapan, hindi pala ito ang nakapagpaparumi sa tao. Kasi maraming isipin, lalo na, lalo na yung mga doktor. Doon lang natin may isip ngayon, yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Bakit maraming mga doktor
ang nagsasabi na kaya ikaw merong sakit dahil sa pagkain. Samantalang dito sa sinasabi ni Yahweh, yun na pagkain, hindi yan yung nakapagpaparumi. Ano? So, ibig sabihin lamang, nung unang siglo, sa pangangaral niya, may hint na mayroon na sinasabi tungkol dun sa salitang pagkain. Hanggang nagpasalin-salin na, hanggang umabot sa atin sa panahon natin ngayon. Tayo'y naging biktima rin Wala ni isa sa atin ang hindi naging biktima ng tao. Kumbaga, naiiwan natin yung sinasabi, nilayuan natin si Abay Yahweh. Palibasa nga, yung sinasabi nga niya doon sa Jeremias, hindi natin nasunod. Hindi ba tama? At yung sinasabi ni Isaias doon sa 2:22, meron pa yan Ayan. Sa marami ho tayong hindi nasunod, meron pa sinasabi doon sa 118:8-9 ng awit. Lalong mabuti ang mga lung sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang mga lung sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Ibig sabihin, kung hindi mo pakikinggan itong mga sinasabi nitong mga tao, mga doktor, may mga pinag-aralan tungkol sa pagkain, at doon lamang tayo magtitiwala sa sinasabi ni Yahweh o ni Abay Yahweh, makikita natin yung gaan. Bakit? Meron mo, yun ho palang pagkain to sustain life. Hindi ho yan panggagalingan ng sakit. Diba? Hindi yan panggagalingan ng sakit, kaya pala nilikha yan para kainin. So, kung may panahon, sa panahon ni Adat ni Eva, may mga pagkain doon. Sa panahon ni may mga pagkain doon. Sa panahon ng Israelita, may mga pagkain, may pinagbawal, may malinis, may marumi. Sa panahon noong ang Kristo'y nakitulad sa tao, inisa-isa niya. At hanggang sa panahon ni Pedro doon sa Gawadis, sabi pa nga ni Pedro doon, hindi ako makain ng anumang bagay na marumi. So pati si Pedro, sa panahon niya, hindi talaga po pwedeng kumain. Kasi Hudyo Miro ba? So, ang dami roon na sabi nga natin napaniwala doon sa siyempre, mga relihiyon, no? At siguro kalooban din ni Abay Yahweh yan para makita natin sa sarili natin. Kaya ko lang ilang taon kung hindi talaga ako kumain ng karne. Hindi kumain ako talaga ng isda. Talagang purong gulay. Noong panahon na yun, di sinubukan ho tayo ni Abay Yahweh. At dumating yung panahon, siyempre, ganun Nung masubukan na tayo, pwede palang nakasusunod pala ito Hindi ba? So, may binuksan. At yung pagbubukas na yan, pinakita na ngayon ni Abay Yahweh. Na, sabi niya doon sa paksa natin, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa pag-aari ng Diyos. So, general mo yan In general yan. Di ba si Soriano, bawal. Yan, katulad ng tanong ni Bradan ni Sister Vivian Bandoman. Re-relate ko doon sa doktrina ni Soriano na hindi sila pwedeng kumain ng halal food na galing sa Muslim. Dahil yan daw ay pinanalangin doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, siyempre, yung mga membro, hindi na talagang bibili ng mga halal. Mga poster sa Jewish. Ayan. So, simple lang ang sagot dyan.
Pag halimbawa na talagang yan ay sinabi na yan ay inihahandog sa Diyos-Diyosan, huwag mong kainin. Hindi ba? Kung yan ay handog talaga sa Diyos-Diyosan, huwag mong kainin. Para saan? Budhi mo? Hindi. Doon sa nagsalita sa iyo. Doon sa nagsalita sa iyo. Kasi, ang liwanag dito sa Roma, sabi niya, wala kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos. Wala. So kaya nga, yan ang nagmimistulang bikig. Nagmimistulang bikig sa mga tao. Sino kayo na may turo noon? Tao. So, lalayo ho tayo. Kung halimbawa ho, hindi maatim ng budhi mo na kumain ng isang bagay, huwag mo kainin. Huwag mo kainin. Hindi kaya eh. Hindi kaya ng budhi mo na kainin yung isang bagay na alam mo na hindi pwede siya, huwag mo kainin. Pero ulitin natin, hindi ho yan. Hindi o walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa pag-ahari ng Diyos. May abayawa. Kaya nga minsan, yan ang nagiging dahilan, nagiging katitisuran. Kung halimbawa naman, nakita ka, baka mami makita ka nung kapatid na kumakain ka, doon pa man din sa may Diyos-Diyosan, magiging katitisuran ka. Huwag ka na kumain. Hindi ba? So, maliwanag po yun. Maliwanag yung sinasabi ng kasulatan kaysa sa sinasabi ng maraming tao. Tingnan ninyo, sa paniniwala ng maraming mga nag-aral ng medisina, ay kaya ka nagkasakit dahil doon sa iyong lifestyle, yung mga kinakain. Sa wala akong nabasa na ganong senaryo na kaya siya nagkasakit dahil doon sa kinain. Kaya nga sabi ko nga noong nakaraang linggo, bakit hindi masabi ng isang manggagamot na yung sakit galing sa Diyos? Kasi kung sasabihin mo nila yan ay galing sa Diyos yung sakit. Anong kapangyarihan nila para patigilin yung sakit na ibinigay ni Abayawa? Di ba? Sa wala silang magagawa kung yan ay galing kay Abayawa, yung sakit na yan. Kaya unisip sila ng paraan, na ibinaling nila sa isang, halimbawa ay pagkain, sa lifestyle. Kaya ka nakakuha ng sakit, kaya ka nakakuha ng high blood or diabetes, dahil dun sa iyong lifestyle o dahil dun sa iyong kinakain. Hindi nila masabi na ito'y galing kay Abayawa. Yung pagkakasakit ng tao. Di ba? Maaaring sabihin natin itong ating ginawang pangaral mula ho doon sa una, noong nakaraang linggo, hanggang sa ngayon, kung ikaw ay sabihin na natin na medyo bata-bata, bata-bata sa pananampalataya, pwede mong maging katitisuran yan dahil hindi pa abot noong iyong pangunawa. Sabi ni Brad Jesse, pero bro, sa Leviticus 11:8, 17:15, at saka Exodo 22:31, parang nagbabala siya na huwag kumain ng hayop na napatay ng mabangis na hayop kasi pwedeng magdulot ng karamdaman o dahil pinatayan ng ibang hayop at di ikaw ang pumatay. O tama yan Ito yung sagot ng kasulatan doon sa gawa. O tatandaan natin, yung sulat ni Moises para doon sa
Israel, ano? Sapagkat tumimo na sa atin yon, lalabas tayo. Alis tayo doon. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka nangyari sa atin, nag-stick tayo doon sa Book of Moses, na wala pala naman talagang kinalalaman sa panahon natin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kaya nagkaroon ng tinatawag na bagong tipan, yung bagong pakikipagtipan. Hindi doon sa tipan, diyan sa lumang tipan. So ito, yung nasa lumang tipan, yan yung ukol sa laban, hanggang dumating yung panahon na tayong nasa bagong tipan, ito na yung ukol sa espiritu. Kaya maraming pagbabago. Sabi dito sa Gawa 13, 39, sabi niya. Ang Biblia Tagalog 1978, at sa pamagitan niya, bawat mananampalataya ay naaaring ganap. Tingnan niyo, at sa pamagitan niya, bawat mananampalataya ay naaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aaaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. ASND. Kaya nga mga kapatid, dapat niyong malaman na sa pamagitan ni Yahweh, siya ay pinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumampalataya kay Yahweh, siya ay tinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Magandang balita rin Tagalog, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalaya. Pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito, hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. So, alis tayo doon. Sa panahon ni Moises, punta tayo sa bagong tipan. Wala na tayo yun. So, pagka nakawala ho tayo doon, simple-simple lang eh. Pag nakawala tayo doon, napalaya tayo doon sa batas ni Moises, nandito na tayo sa batas ng bagong tipan. So, lahat yun. Kumbaga, baliwala lahat yun. Yun, naandun sa lumang tipan. So, ito na yung sa atin sa bagong tipan. So, dissolve. Tawag ko doon, dissolve lahat. Meron may mawawala sa atin na hanggang ngayon ay kalong-kalong ng napakaraming reliyon. Yung bigat ng kautusan ni Moises, kalong-kalong hanggang sa ngayon. Kaya yung kalayaan na ibinigay ni Yahweh siya nung siya makitulad sa tao, hanggang ngayon hindi nararamdaman ng napakaraming tao. Naintindihan mo ba natin? Sa malaking bagay na may paunawa sa atin ito. Kaya nga sabi nga natin, kung tungkol dun sa pagkain, isipin, isa lang sinasabi. Yun nyo ulitin ko. Ito ang dapat sa atin. Walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay, at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Ito yung nasa bagong tipanan, sulat ni Pablo. Ayun. So, time-check na ako. Carlo Roll, bro, di yung mga binawal lang niya ang hindi talaga natin kakainin. Wala, tandaan natin. Gawa. Pasahin ulit natin yung gawa. Magandang balita Biblia Tagalog, 13:39. At ang lahat ng sumasampalatay sa kanya pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. So lahat nung sinasabi sa Leviticus 11, Deuteronomio 14, paano na sa Israel yun? Hayaan na natin sila.
Iba na natin sa limot yon at wala na ho yung kaugnayan sa atin. Sa pagkaroon na wala na sa atin yan, nandito ho tayo sa bagong tipan. Ito na yung mapasok yung ang espiritu, sa laman, walang anumang pakinabang at ang aking mga sinasalita sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Doon na tayo papasok. So, ang dapat nating sundin ngayon ay yung ibigin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At ikalawa, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Wala nang ibang utos pa. Pagdating ho doon sa pagkain, hindi dahil sa pagkain, sabi ni Pablo, walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid. Kaya ka magiging matuwid, sinunod mo si Abay Hawa na ibig mong iyong kapwa. Kaya ka nagkaroon ng mapayapang pamumuhay, sinunod mo yung kanyang kalooban. At kaya ikaw ay magkakaroon ng kagalakang dulot ng banal na espiritu dahil sinunod mo yung kanyang kalooban. Kung nung unang siglo, yung mga Hudyo ng panahon na yon, ano sabi doon sa Marcos 7? Sabi niya, yun daw nakapagpaparumi sa tao, yun yung lumalabas. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Bakit? Ano yung nasa loob nun? Hindi yung pumapasok yung lumalabas. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya para makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya. Sabihin na natin, hindi ka kumakain ng mga ipinagbabawal doon sa lumang tipan. Pero pumapatay ka, nagnanakaw ka, nangangalunya ka, nag-iimbot ka, gumagawa ka ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, kahangalan. O ito daw yung nakapagpaparami sa tao Di ba? So, wala kinalalaman talaga yung pagkain. Maliban sa kapatid sa kapulungan, kung talagang hindi kaya ng konsensya mo o budhi mo, huwag mo kainin. Kung may nagsabi sa iyo na yan ay handog sa Diyos-Diyosan, huwag mo kainin. Hindi dahil sa iyo, kundi doon sa nagsalita. Naunawaan mo ba? Ayun po. Bukas loob na po niya bayawan. Dami ho niya na. Yun ang ating pinag-aralan ng nakaraan linggo. Kulang pa nga Pero inuuti-uti lang natin. Talagang hindi kakayanin niya sa 6 na araw. Milano Mali, 7-12, nang palitan ng pagkasaserdote, pinalitan din naman ang kautusan. Tama yan. Yun na nga Kumbaga, pagdating mo doon sa bagong tipan, kaya nga yung bagong tipan, ito yung nagsalba sa atin sa bagong tipan. Hindi na ito yung katulad noon sa lumang tipan. Doon sa lumang tipan, kahit naman yung mga Israelita, hindi rin naman nakasunod. Inatangan na mabibigat na pasanin, hindi rin nakasunod sila. Yan babala rin sa atin. Kung paano nangyari nung lumang tipan, ay babala rin. Kahit tayo nasa bagong tipan at hindi rin tayo nakasusunod. At wala rin tayong ginagawa, wala rin saysay, wala rin kabuluhan, kahit na mapakinggan natin itong mga bagay na ito. Tatandaan natin, kinakailangan meron tayong gawin. Hindi po pwede yung sinasabi nga natin, manunood lang tayo, makikinig lang tayo. Kinakailangan merong gagawin ng bawat sa atin. At yan po ay nakaatang sa bawat sa atin. Lahat. Bawat isang kapatid, hindi ho yung miyembro ng isang pamilya, isa lang yung gumagawa. Paano naman yung the rest? Ang kaligtasan natin, individual.
Di ba? Sister Maria Victoria, ask ko lang po bro, paano kung kumakain ka ng mga pagkain na ipinagbabawal sa lumang tipan? Tapos ikaw ay isang matweet. Salamat po. Teka. So, yun hong Genesis, Exodus, Leviticus, bilang o Numbers. Lato yan, yan yung lumang tipan ho eh. Yung 5 books of Moses, lumang tipan ho yan. Hanggang doon sa panahon ng Mateo, Marcos, Lucas, kasama ho yan. So dito ho, kung kumakain ka ng mga utos na yun, teka, may sinasa si Brad Jess. Tapos ikaw ay isang matuwid ba? Salamat po. Hindi, wala na ho tayo doon. Wala na ho talaga tayo doon sa pagkain sa lumang tipan. Wala na ho talaga yan. Alisin na ho natin yan. Alisin na natin doon sa lumang tipan. Wala na ho tayo doon talaga eh. Yun na nga eh. Kaya kasi nasabi nga natin, bakit natin tinalakay itong bagay nito? Tingnan ninyo, ang daming tanong, kasi meron tayong tanong sa ating isipan na hindi nasasagot eh. Sa lobby ni Bayawa, masagot natin itong linggo na ito. No? Brad Jesse Juarez, pagdating pala sa bagong tipan bro, nawala na yung utos na yung kundi si Abayawan ang nagbibigay ng sakit para ipakita sa taong kapangyarihan niya na nagmumula na sa puso ng tao ang sakit. Si Abayawan na talaga bro. Wala na yan. Ano yan eh, tinuldo ka na yan. Wala na tayo dyan. Sa panahon ni Moises, wala na tayo dyan. Maria Victor, tamo bro. Brother Fred Bedes, bro Eman, so kahit pala baboy, pwede na kasi wala naman itong kinalalaman sa kaugnayan natin kay Abayawa. So maliwanag naman eh. Basta yung sinabi ko o yung nabasa natin sa 13:39, ang sinasabi dyan, ang lahat ng sumasampalatay sa kanya pinalaya sa lahat ng magkakasala ng mula sa mga ito hindi kayo aaring palayain ng kautusan ni Moises. So talagang sa panahon na tayo ng bagong tipan, bagong tipan. So, iwaksin natin yung lumang tipan, hindi na para sa atin yan, bagong tipan tayo. No? Ayan. Lolito Kwasigan, nasa bagong tipan na po tayo. Jesse Juarez, pwede na po kumain ng kahit ano, naging bawal na lang siya kung makatitisod sa pananampalataya natin. Kaya Bayawa, tulad ng inalay sa Diyos-Diyosan. Yun, tama yun. Yun na lang ang magiging bawal. Kung halimbawa, sinabi noong isang kapatid o isang tao, itong pagkain nito, alay sa Diyos-Diyosan, bakit mo kainin? Hindi dahil sa iyo. Doon sa nagsalita. Doon sa nagsalita, hindi sa iyo. Alay ka niya eh. Alay sa Diyos-Diyosan. Ba't mo kakainin? Ang Diyos-Diyosan naman, wala namang silbi yan. Walang ano. Di ba? So, doon sa nagsalita. Alang-alang sa kanya, doon sa nagsalita, di ba mo kainin? Yun lang yun. No. Emiliano Amali, nang sitahin ng mga eskrib at pariseo mga lagad ni Yahweh dahil hindi naghugas ng kamay bago kumain, binigyan niya ng diin na hindi ang pumapasok ang malagagay ng pagkain, kundi ang lumalabas dahil dito yung nanggaling sa puso. Yun yun. Oh. Kaya nga sabi nga niya, hindi yung pumapasok. Hindi yung pumapasok ang nagpapasama, kundi yung lumalabas. Yun ang nanggagaling sa puso. Kasi nga naman, pag ipinasok mo sa bibig mo, dumaan yan sa ating bituka, ilalabas mo lang yan. So, ano nakapagpapasama doon? Wala. At saka walang kinalalaman eh. Yun na nga eh, walang kinalalaman ito doon sa kaligtasan. Ayan, no? Walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos.
Kasi naging issue ito, yung pagkain na yan, sa ilang mga relihiyon. Adventista, ADD, naging issue yan. Yung pagkain, kaya maraming mga membro, hindi kumakain ng halal, ng mga Muslim, ng mga poser, hindi nakakain nun. At sinasabi nga ni Soriano, inihantog yan sa Diyos-Diyosan nilang si Allah. Samantalang wala naman palang kinalalaman doon sa pag-ahari ni Abayab. Ang mahalaga, ito, sana ito yung maranasan natin. Ano yung dapat maranasan natin? Yun daw yung pagiging matuwid. Yung mapayapang pamumuhay, yung may kapayapaan at may kagalakan. Yan ang dapat. Yan ang ating pag-isipan. Dapat tayong mamuhay na may katuwiran, may kapayapaan, may kagalakan. Yun ang dapat na mangyari sa atin. Hindi dyan sa panglamang bagay na yan. At kung loloobin, itong bukas marami pa tayong madidiscover doon sa ginawa nating paghuhukay dito sa banal na kasulatan. Sige po. Teka. Sino ba yung aking hindi nababanggit? Sister Joel D., Lori Calderon, Brad Nel Umali, Sister Lolita Corsiga, Sister Maria Victoria Morales, Brad Ezekiel Umali, Brad Jesse Juarez, Sister Elizabeth Benz, Sister Cecil Mañoso, Fortunato Juarez, Janmer Corsiga, Noli Tungkua, Brad Rodelio Nava, magandang gabi, Sister Cristina Juarez, Sebastian Juarez, Sister Vivian Bandojo Mana. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin yan ng mga religious Orthodox Jew. Nakabatay pa rin sila doon sa Torah. Brad Sam Rotoni, Jinkindo Berte Lopez, Shirley Bandojo Cabrera, ang Judy, sila kumakain ng kuser. Bila na mali, apan yan bro, halimbawa, niyan ay sa Sabatista. Yun na nga, nagsisilbing bikig, atang, pabigat, na wala naman pala kinalalaman talaga doon sa kaligtasan. Brad Jesse Juarez, Vivian Bandojo Mana, at ang pagkain na walang stamp ng kuser, di bibili ang Jew. At para maging kuser ang iyong tindahan, siyempre may bayad ng stamp na kuser. Negosyo. At ganyan din yung nangyari sa mga doktor na nagbabawal doon sa mga pagkain at yung kanilang mga ibinebenta dahil sa kanilang mga negosyo. Shirley Rebeliza, dugo brother, bawal sa bagong tipan. Doon sa gawa 15. Kasama ko pa yan sa pinagbabawal. Talagang hindi po pwedeng kainin yan yung dugo. Sabi nga niya doon sa wag na natin ang wikang atangan. Sino? Yung mga intil na sumampalataya,
huwag na nating atangan ng lalong mas mabigat pa na pasanin, kundi, sabi niya, sa 15, kundi ating sabihin na sila'y magsiilad sa mga binikti, sa dugo. Ayan o. 15:19. At dahil dito yung hatong huwag na natin gambalain yung mga intili na magbabalik loob sa Diyos, kundi sumula tayo sa kanila at sila'y magsilayo sa mga ikakahawa, sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binikti at saka sa dugo. Talagang bawal ho yan. Sa Paul naman yan, pagdating ho dito sa bagong tipan, inulit-ulit. 15:28 ang gawa, minagaling ng Espiritu Santo. Mismong si Abayao mismo eh. At namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. At sa dugo, at sa mga binigti, at sa kahikapit, at kung kayo mga ngilag sa mga bagay nito, ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. So talagang bawal. Teka. Brother Pedro Bedes, bro, alimbawa yung pagkain na inialok ay handa sa birthday o Christmas or New Year, mabibilang po ba itong handog sa Diyos-Diyosan? O yan, bawal yan. Kasi talagang merong pinaghandaan sila eh. So, iwas tayo dyan. Ayun, yung sinasabi nga niya doon sa 15:28-29. Si Sir Lori Calderon, maraming salamat po, Abayawa. Magpakailanman. Maria Victoria, yung atay na manok, pwede po ba yan? Salamat. Pwede ho, sis. Sister Shirley Riveriza, yun. Thumbs up. Sige ho. Loving po ni Abayawa. Bukas, tuloy po natin. Ayan. Salamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga kapatiran natin pong nakasama sa hapon mo ito. Muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman. Sanwa. Patuloy po tayo ingatan, gabayan at pagpalain ni Abayawa, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin sa hapon pong ito. Pagpapala ni Abayawa ang siyang sumating. Muli, sa magandang hapon po sa ating lahat.